Magandang araw mga kaibigan. Gusto kong i-share sa inyo ang media interview ng Pangulong Marcos sa Laurel, Batangas. Kapopost lang ito ng RTVM 2 hours ago. Sa tingin ko, sa pananalita ng Pangulo, may pagka-inis o napikon na rin sa palaging tinatanong siya, nasaan ang mga flood control projects? Kaya sinagot niya na ito. Okay, so pakinggan natin ang interview ito. I don't want to talk about, I need to talk about what's happened here. At nakita naman ninyo kung gaano kalaki ang naging sira sa infrastructure. At yun ang tinitingnan namin, inspection namin. Tapos yung kabuhayan. At marami talaga, ang laki ang laki na talaga ng tubig. Maraming nagsasabi, nababasa ko sa dyaryo, naririnig ko sa radyo, television, nasaan ang mga flood control? Nandyan ang mga flood control na overwhelmed lang. Yan. Kaya medyo lumakas ang boses niya eh. Naririnig niya, nababasa niya, nasaan ang mga flood control? Mali niya kasi kung hindi niya binanggit sa SONA yung 5,500 flood control projects. Palagay ko hindi masyadong issue ito eh. Ipinagmayabang. Kaya ito ngayon, kinukulit siya ng taong bayan, nasaan ang flood control projects? So, lately, mismo na si Senate President Escudero nagpahayag na we demand accountability, transparency, nasaan ang flood control projects? Senate President na, mismong kapatid niya, si Senator Amy Marcos, sabi na, nasaan na yung, how many billions? 132 billion pesos na allocated sa Bicol region for the past 6 years, nasaan na? Ayun. Ito, sinagot na ng Pangulo, kaya lang, iba pa rin yung rason niya. Pakinggan natin ang dahilan. Nandyan daw yung flood control projects eh. So, wala daw problema kasi nandyan. Anong problema? Tingnan ninyo ang statistic. Nung bagyong Undoy, 411, 400 plus centimeters ang bumagsak na tubig. Dito sa Christine, ang bumagsak na tubig is about 700 plus. Halos doble ng Undoy. Kaya yung flood control, ginawa natin para sa mga baha kagaya ng Undoy. Bago ito, kausapin nyo yung mga tao. Yung mga lugar na gumuho ang lupa, ngayon lang nangyari yan. Hindi pa nangyari sa buong buhay nila, sa buong kasaysayan ng mga lugar na yon na gumuho ang lupa dahil napakalaki ng tubig. Tapos yung mga nabaha, ganun din. Bumabaha siguro dati, pero hindi ganito kalaki. Nagbago talaga ang panahon. Kaya yung climate change na amin pinag-uusapan, ang sinisisi palagi ng presidente, climate change. Nung una, malakas ang hangin, binangga ng barko, kung ano-ano pa, dito na, climate change na naman. Yes, nandiyan, given na yan eh. True, sa buong mundo, yun ang problema. Kaya lang, I beg to disagree, yung sinasabi niya na nandyan ang mga flood control projects. Yes, nandyan. But the question is, yung quality ng flood control projects. Ang daming naglalabasan ngayon na video ba o mga picture, yung mga dike. Nako, nagigiba. Bakit? Halo sa ilalim eh. Walang mga kabilya. I hope makita ito ng presidente. Makita niya na kahit nandyan yung flood control, kung hindi naman i-implement ng maigi, kung maraming kickback, wala ring mangyayari. Meron akong subscriber, kaibigan, nagpadala sa akin ng video. Yung lugar nila sa Mountain Province. Flood control project na panahon ni Duterte, sabi niya. Malaking river yung, nakalimutan ko yung pangalan ng river. Sir, sabi niya, ito yung ginawa panahon ni Duterte. Mabuti na lang, takot yung mga kontraktor
na itawag namin sila sa 8888. Takot sila kay Duterte. Kaya, maganda yung pag-implement nila kahit gaano kalakas yung baha ditong river sa aming bayan, hindi nasisira yung flood control dahil ginawa ng tama. Yun ang kulang ngayon. Kasi mabait ang Pangulo, wala lang, sige lang, basta nandyan, nakikita, okay na. Kaya hindi sapat na isisi mo lahat sa, hindi sapat na isisi mo lahat sa climate change. Yes, nandyan. Kaya lang, ang isang nakikita ko dito, yung gaano katapat o gaano kadami yung pundo kung 1 billion ba yan o 2 billion, lahat ba yun na ilalagay sa proyekto? Or yung sinasabi na aabot ng 40% ang nawawala doon sa pundo dahil sa dami ng... Okay, patuloy natin pag-ano sa Pangulo. Ay talagang naging nakikita na natin. Hindi na kailangan ipaliwanag dahil unfortunately, nararamdaman na talaga natin na sarili natin. Hindi na natin kailangan basahin pa yung mga report o study ng mga scientifico. Alam na natin kung gaano kabigat ang magiging epekto ng climate change. Kaya hindi bale ba sa tulong lang tayo ng tulong. Oo, sige. Wala akong problem. But also they have to realize there are two sides to this. Okay. Yung tanong ng media is yung imbestigahan. Di ba dapat imbestigahan yung mga flood control projects, paano nila in-implement, tama ba yung pag-implement? Yun ang tanong eh. Makita mo ang sagot, matamlay. Parang siya pa ang nagpapaliwanag. Two sides to this. Sinasabi yung flood control, talagang na-overwhelm ang flood Oh. control natin. May flood control tayo, hindi kaya. Hindi talaga kaya dahil Sayang, hindi ko may dalawa may dalawa akong nakita, isang video, isang picture. Yung isa video, diki. Flood control ba? Diki. Rumaraga sa yung tubig. Bigla lang nag-collapse yung diki. Walang kabilya. Lupa lang, semento, bato, ganun lang. Anong klaseng flood control yan? Kitang-kita ko yung mga flood control dikes namin sa aming bayan sa Bangarlaw yun. Maliit pa akong bata noon. Nako, ang tibay pagkagawa. Ilang bagyo na ang dumaan, nandun pa rin. Dapat ganun ang flood control projects. Hindi yung kagaya ngayon, ang Pangulo pa, there are always two sides. Wala talaga. sa buong kasaysayan ng Pilipinas, wala pang ganito. Ngayon lang natin nakakarapin ito. Kaya dapat maunawaan talaga ng tao. Hindi lamang yung budget kung Dapat daw unawain natin ang gobyerno, unawain natin yung mga contractors, unawain natin ang DPWH, unawain natin ang DNR, ang DILG, ang DSWD, ang OCD, unawain daw natin. Dahil ngayon lang nangyari. Yes, unawain namin, mahal na Pangulo. Kailang kung pwede, konting naman, dahil ang perception ng karamihan ngayon is there is something sa pag-implement ng project. Sana ito, narinig ko lang ito, sino bang nagkwento? Kaibigan ko, na marami siyang kakilalang mga kontraktor, DPWH. Sabi, panahon daw ni PRRD, meron man daw, mayroon. Kailang ang naalis lang, mga 5 to 10% meron, hindi nawawala. Kailan ngayon, yung isang kontraktor sa DPWH nakakuha ng 3 billion na kontrata. Ang requirement, sabi ng kaibigan ko,
kwento ng kanyang yung kontraktor, kailangan niyang magbigay 20% sa isang tao lang. Cash. Kaya nag-produce siya ng 600 million binigay doon sa isang tao. Hindi ko na lang papangalanan. Isang tao pa lang yun. So, ang laking bawas, 20%. Yung iba pa. So, ito ang, I don't know kung ma-realize ba ng ating, ito ang dapat imbestigan na sana matigil na ito. Kasi, kawawa ang taong bayan. Yes, climate change. Nagbabago talaga. Given na yan. Kailang sana naman, lahat ng mga proyekto dito sa flood control projects, seryosuhin at imbestigahan, ikulong yung dapat makulong para masampulan, hindi na nila kickbackan, mabawasan yung budget para sa mga flood control na ito.